So si VP Sara, sa akin lang pong karanasan, ang kauna-unahang Vice Presidente na dumadaan sa gantong uri ng pagkilatis ng Kamara. Kasi po, in deference doon sa posisyon, sa lahat po ng aking na-cover at nakilalang mga Vice Presidente, token hearing lang yan eh. Minsan nga po matagal na yung 30 minutes, 15 minutes. Opo, yan ay agad pong pinalulusot. Para ho nung unang hearing, di ba? So dapat kaalyado o hindi, diretso mo lang. ganyan ang pagbusisi. Hindi pwedeng sa porke wala ng unity sa kanya lang. Di ba? Kaya di sumasagot eh, kaya nagtataray eh, kaya nagsusungit. Sinanay ninyo, kasalanan nyo. Di ba? For the past years. Ako nga ang tingin ko kung bakit ito, with all due respect, si Representative Stella Kimbo, medyo kabado kahapon, medyo may nervyos, walang authority, parang walang control sa session na nangyayari. Kasi kung matatandaan natin, inilabas noon ng Rappler September 19, 2023. Isa, si Stella Kimbo, 'di ba? Sa nagtanggol sa confidential funds ng ikalawang Pangulo. Please, maaari ho bang bayan naman? Isang tabi na ho natin ang personalidad. Kasi lagi tayong ganun eh. Sa tao, ang lumalabas na loyalty mo sa tao, doon sa personalidad, hindi sa bayan. Kaya ho tayo nagkakaganito. Ang focus natin lagi doon sa tao. Dito po ang pinaka-importante, bayan. Bayan naman. Bayan muna. To settle immediately the said disallowance, alright? And audit disallowances not appealed within 6 months from receipt hereof shall become final and executory as prescribed under sections, etc., etc. So ibig sabihin po, meron na ho dito pinapanagot. At ito pong usapin na ito mga kapatid ay may pakialam tayo kasi pera po ng bayan ito, hindi ho ba? Opo. At nataon naman din na si VP Sara sa ngayon, klaro ho naman ang lahat na wala na pong unity. Alright, so ilatag natin po ito sa, kumbaga sa perspective na how do you call that? Na impartial, okay? So si VP Sara, sa akin lang pong karanasan, ang kauna-unahang Vice Presidente na dumadaan sa gantong uri ng pagkilatis ng Kamara. Kasi po, in deference doon sa posisyon, sa lahat po ng aking na-cover at nakilalang mga Vice Presidente, token hearing lang yan eh. Minsan nga po matagal na yung 30 minutes, 15 minutes. Opo, yan ay agad pong pinalulusot. Para ho nung unang hearing, di ba? Nataon naman kasi may basis, kasi may disallowance issue eh. Alright? So yun po ang kinakaharap ni VP Sara. Hindi na ito pangkaraniwan lamang na walang isyong dapat na ipukol kasi may basis. And dito ho naman mga kapatid, kapuri-puri na panoorin natin na umaandar ang check and balance. Very clear. Because sabi nga nung isang kongresista na babae, public office is a public trust. Right? Klaro ho naman yan eh. So dito ho mga kapatid, hinahangaan natin na pinaiiral ng Kongreso ang wisdom, ang spirit, ang intent kung bakit po ito ang disenyo ng ating demokrasya. Diba? Ang mga estado, alright? Ang ating pong tatlong sangay, yan po ang purpose niyan eh, check and balance. Kaya kahapon po, nagagalak tayo panoorin. Bagamat meron pong mga pagkukulang ang presiding officer, siguro may mga ganong usapin, pero klaro po kahapon na yan ang Congress. Diba? Ginagawa mo, ang tungkulin mo para tanungin ang isang government agency, ang head of agency, dito sa mga sinasabing, sabi nga 2019 klaro naman yung sulat. Magmula 2019 hanggang present, ang maaari namin busisiin. Klaro po yun sa advice nga ng komite. Okay, so klaro po yun na tayo po'y dapat tumangkilik dito sa usapin po na ito ay bahagi ng demokrasya. Yun lang, ang akin lang dito, sana all. Yes. Diba? Sana all. So, dito ho, kung ganyan kayong kubilatis,
sa budget po ng isang ahensya, paano yung iba? Although, maaari sabihin, kasi wala namang humingi pa ng audit report ng Confidential Intelligence Fund ng Presidente. O kaya po ng DOJ o ng sino man pong merong CIF. So siguro, hingi din kayo ng kopya. At kung meron din pong disallowance, ilantad din po ninyo. Lahat ng ahensyang may CIF. Okay, at Ganyan ang gawin ninyo. Di ho ba? At maliban po naman dyan, yung pagkilatis ninyo to the max ng ilang mga agencies gaya ng DPWH, ganun din po sana dito at wag ho nating aprubahan kaagad in one sitting. Kasi kahapon Defer nyo din. Kasi kahapon sabi ko, malamang dito para, di ba, para pababalikin pa dito, Vice Presidente. Tama. After 5 long hours, hindi ho ba talagang I move to defer, di ba? Kumbaga, pabalikin pa natin ito, hindi pa tayo tapos dito. Okay? Sige, hanggang dyan lang muna ako, baby girl. Kasi alas 6:40. Ikaw naman, natutuwa pa kami makinig sa'yo tapos tinigil mo. Pero sabi ng mga kapatid natin, ay, Ted Filon, sila daw ay nakikisa sa mga sinasabi mo na dapat lahat ng mga ahensya na may CIF, ganyan din ang pagbusisi ng Kongreso. Ako iba naman ang napansin ko. Di ba sabi mo, ang tagal mo na nagko-cover ng mga hearings na ganyan pagdating sa budget? Nagtataka kasi ang ilan bakit daw ganun ang pangalawang pangulo. Kung ba't daw hindi sumasagot. Sa mga nagdaang pagdinig sa budget, hindi ako masyado nakakita ng ganito. Hindi ko alam kung bakit, pero for sure masasagot ninyo. Nasanay din kasi yung iba na nagkakaroon sila ng free pass pag kaalyado. Tama, mali. So dapat kaalyado o hindi, Diretso mo lang. ganyan ang pagbusisi. Hindi pwedeng sa porke wala ng unity sa kanya lang. Di ba? Kaya di sumasagot kaya nagtataray kaya nagsusungit. Sinanay ninyo. Kasalanan nyo.